Almost 1 year ago, gumawa tayo ng video about sa mga bagay na ayaw natin kay ADV 160. So after almost a year, ano ba yung mga ginawa natin about sa mga bagay na yon? And okay na rin ba ngayon? Panoorin nyo tong video to find out. Sa mga hindi nakapanood ng ADV dislikes video natin 10 months ago, post ko muna dito, pwede nyo umpisahan dun. Pero sabi ko nga sa video na yon, ang pinakaunang ayaw ko back then sa ADV 160 was yung walang passing light switch to. And again, for me, napaka-importante ng passing light switch. Kaya nga lahat ng kotse, lahat ng 4 wheels meron nun eh. And pati big bikes meron. Pero madali lang naman ang solusyon doon. Nagpakabit lang tayo sa DC Moto Wolf nitong passing light switch. Actually, murang-mura lang to. 100 pesos lang yung pinaka-switch. Kaya nga lang dapat okay sa inyo na bubutasan yung original. Ako naman kasi ang prinsipyo ko sa pag-upgrade, kung magiging safer yung pag-ride ko, pag ginawa ko yun or kinabit ko yun, goods tayo dun. And ang maganda dito sa pinagawa ko, nakakonect na rin tong passing light switch dun sa MDL, dun sa high ng MDL. Pag nag-passing light ako, talagang kita ng kasalubong. Pero kung ayaw nyo palang pabutasan tong original, pwede nyo palitan to, tong buong part na to. Tapos meron ng kasamang passing light yun. Sa CB150 yata yun, pero kasya din naman dito kasi sa atin sa ADV. So either way, marami ng solusyon ngayon or marami ng pwedeng gawin para magkaroon ng passing light. Alright, so next naman would be yung placement ng busina. Pero hindi naman limited tong issue na to sa ADV 160. Actually, sa lahat ng Honda scooters and big bikes, bottom line, lahat ng Honda motorcycles ganito ang setup. Nasa pinakababa yung turn signal, nasa gitna yung busina. Kaya siya naging dislike for me initially is because pag nasanay ka sa ibang brand ng motorcycle, actually halos lahat ng motorsiklo na natry ko other than Honda, ang busina nasa pinakailalim talaga. Which makes sense kasi pag tinignan mo, ayan, ito yung normal na position ng thumb mo eh. So mas madaling bumusina pag kailangan, pag emergency. So umpisa talaga, pag nasa gitna yung busina nandito, maninibago ka. Lalo na kung first time mong makaka-ride ng Honda motorcycle. May times pa dati, parang gusto kong bumusina, napipindot ko tong turn signal. Tapos kung gusto ko naman mag-turn signal, napipindot ko tong busina by accident. Pero for me, after a few months of owning a Honda motorcycle, actually weeks nga lang eh, masasanay ka rin eh, magagamay mo rin kagad. So ngayon, parang muscle memory na rin. Pag yung Z9 yung dala ko, alam ko yung busina sa pinakababa. Pag itong ADV yung dala ko, alam ko dito yung busina sa gitna. Hindi na rin naman siya big deal pag nasanay ka. Pero yun nga lang, mapapatanong ka na, Honda, ba't iniba nyo yung setup nung sa inyo? Tara, tingnan natin kung susunod sila sa stoplight dito. 3, 2, 1. Good job mga sir. Mga disiplinado tong riders na kasabay natin ngayon. So may pag-asa pa rin talaga. Alright, so moving sa next one, hindi ganun kalambot ang stock seat ng ADV 160. Alam niyo na mga ADV 160 owner, lalo na yung mga na-long ride na yung ADV nila, kamusta ba yung puwet nyo? Pero ngayon hindi na rin siya big deal kasi marami na rin mga camelback seat for ADV 160 na binibenta, mga aftermarket. Like itong gamit ko ngayon, night and day ang lambot eh compared sa stock. Talagang feeling mong salong-salo yung puwet mo and very comfortable. Kaya I suggest kung naka-ADV 160 ka, magpalit ka muna ng camelback seat bago mag-long ride. Pero heads up lang pala, pag nag-camelback seat kayo, mararamdaman yung tataas ng konti yung seat height. Hindi naman significant, pero kung ikaw yung rider na saktuhan ka na sa taas ng ADV 160, tapos nag-camelback seat ka, medyo magkaka-additional tiptoe ka. Ito na naman yung prank na stoplight eh, oh. Ayun oh. And add ko lang din pala, for me para sa akin, bagay na bagay ang itsura ng camelback seat dito sa ADV 160. Ito kasing camelback seat ko, bago lang to. And kaya ako nasabing tumaas yung seat height kasi ramdam na ramdam ko ding bumaba tong handlebar. Pero kung ikaw naman kasi yung rider na gusto mong mas mataas yung handlebar mo, pwede ka maglagay ng riser dito. Na actually maraming ADV 160 owners na gumagawa nun. Kasi pinag-iisipan ko pa, since nag-i-enjoy pa ako dito sa stock eh. And by the way, kung trip mo pala tong camelback seat ko, ilalagay ko na lang yung link sa description box. Alright, so yung next naman is hindi kasya ang full face helmet
sa U-Box ng ADV 160. Actually hindi ganun ka-accurate yun, kasi nung time na ginawa ko yung video na yun, naka U-Box liner ako. Kaya nung nagtry ako maglagay ng helmet, hindi ko masya. Pero pag walang liner yung U-Box mo, kasya naman. Tinry ko yung LS2 helmet ko, size large. Pag walang U-Box liner, kasya. Medyo pepersay mo lang ng konti, pasara yung upuan ha. Pero kasya. Hindi ko lang sure sa ibang helmet and sa ibang size. Pero kung gusto mong masigurado, itong ginagawa ng ibang owners, nagpapalit sila ng upuan ng PCX 160. Kasi mas malaki yung curve sa ilalim nun. Kaya for sure mas kakasya yung mas maraming helmet ang kakasya sa U-Box nyo pag naka PCX 160 seat ka. Yung sa mga magtatanong, yes, plug and play lang yan. Compatible naman. Pero ako binalik ko na lang din yung liner kasi mas gusto ko yung itsura eh. And may additional padding na rin sa U-Box para safe na safe yung mga nilalagay natin dun. Hindi rin naman ako makakapaglagay ng helmet kasi yung mga usually na ginagamit ko merong camera mount. So pag merong camera mount, hindi rin talaga uubra. Kahit na PCX seat pa yan, hindi kakasya. And by the way, nandito pala tayo sa Daang Hari ngayon. We're on our way to Somo Market. May attendan din tayo na tambike ng ADV 160 group. So kung gusto nyo makakita ng mga malulupit na ADV 160, watch until the end. And ang last na nilagay ko doon is yung stock tires. Kasi yung stock tires, may times before na naramdaman kong dumalas ng konti sa mga markings sa kalsada. Lalo na kung basa, kung umuulan. Pero understandable kasi dual sport tires yun eh, yung stock. Ako kasi kilala nyo ako, mainly city riding tayo. Hindi ko rin mamamaximize yung dual sport tires. Kaya nagpalit tayo ng Pirelli Angel Scooter. And before din naman tayo nagpalit ng gulong, matinding research yung ginawa ko just to make sure na yung ikakabit natin is yung best and safest na gulong. And talagang marami nagsasabi na itong Pirelli Angel Scooter ang best road tires. Hindi lang pang dry condition ha. Even sa wet, Angel Scooter din ang sinasabi nilang best talaga. Kaya ito yung pinili ko eh. Kasi may isa pang Pirelli, yung Diablo Rosso scooter. Yung sobrang kapit nun sa dry. Perfect for aggressive riding. Pero kung gusto mo nung perfect balance, yung excellent performance sa dry and wet, mag-Angel Scooter ka na. So ayun, na-address na rin natin lahat ng na-mention natin doon sa video na yun. And we are here, Somo Market. Maaga pa tayo ah. Nakapunta na ako dito once before. And sobrang solid ng mga food trip dito. Pero sa mga gustong pumunta dito, open lang to every Friday to Sunday. Magbabayad na ngayon? Apo. Salamat sir. So sa likod raw yung parking. Ang presko pa sa lugar na to. Kaya uso dito yung nagfa-family bonding eh. Nagka-camp sila, yung mga camping chair. Ganda ng aso. So kung gusto nyo lang ng chill spot on a weekend, pwede nyo puntahan tong Somo Market. Marami na pala. Ito, ADV 160. Andahan ka, madulas. Okay. Alright, so kala ko maaga na ako eh. Ang dami na palang ADV dito. Sir, good afternoon. Good afternoon. Hey Cap, afternoon. Idol Cap, ayun oh. Cap Josh. Hello po. Good afternoon po. Pinapanood. Uy, maraming salamat po sa suporta mo sir. Nanonood ako, hindi pag naka-ADV 160, kapag naka-ano. Ang Z9. Pero ano po, wala na. Good afternoon Cap. Good afternoon. Ganito kalaki ang ADV 160 group. Alin sa'yo Cap? Napakaganda naman ito Cap. Ay grabe. Nagmukhang kawawa yung ADV ko ah. Pati handlebar carbon no? Wow, oo nga no. Chromium mags. Para saan ba yan? Uy! Newbie! Susutin na natin ngayon yan. Maraming... Teka, buksan natin to. Kapatong muna. Maraming salamat sa maagang pamasko, Cap. So guys. Maganda oh. Ganda na nakuha natin t-shirt. Newbie. Afternoon, Cap Lead. Long time ah. Siyempre, sinuot na kagad natin yung bagong t-shirt. Yung Last Moon Par, Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque group ng ADV 160. Ganda! Alright, 7 colors pala to guys. Ganda. Kaya gusto kong umatin ng mga tambike eh. Nakakuha ka ng idea eh. Ito pala yung gamit nating helmet. Cap! Pa-soundcheck ng PR2 ah. Yan tunog no? Solid Cap. Hanap tayo ng Vamos naman. Pa-soundcheck naman ng Vamos. Vamos. Dito po yung Vamos. V-map and no silencer. Maganda rin pala.
Parang PR2 rin, no? Pwede na rin. Ganda pala ng tunog. Ginawa daw po talaga siya For ADV talaga. Salamat, Kap. Yun, no? So guys, ang ganda nitong ADV na to. Talagang textured yung pintura eh. O yun guys, wrinkle paint pala ang tawag dito. Ito guys, Atom naman. Ay. Kap, naka ano yun? Naka-remap? Oo, naka-remap na yan. Naka-remap na rin. Nahanap ko na yung next muffler ko. Atom. I-rev natin ng konti. Yun ang mahirap pag umaten ka ng tambay, no? Mabubudol ka eh. Alright, alright. May isa pang Vamos dito. Crunchy, no? Ganda rin ang tunog, Kap, no? Naghahanap tayo ng ano, ng mga mufflers na sound check natin. Ayan, no? May ilaw pa, Kap, ah. Ganda rin ang Olins, eh, no? Olins, Atom. Kap, kompletong-kompleto to, ah. Chigi rin, no? Alright, so kanina medyo maluwag pa to eh. Pero punong-puno na yung parking ngayon dito sa Somo Market. Napuno ng ADV 160. Alright, let's go. So shoutout sa mga na-meet natin kanina na mga Kap, mga kapatid natin na ADV 160 owners din. Kaya mahirap umaten ng tambike kasi mabubudol ka eh. Ang dami kong na-sound check kanina. PR2, Vamos, Atom. Sayang lang, walang naka Yoshimura. Pero sa ngayon, sa mga nadinig ko, mukhang decided ako so far sa Atom. Buong buo kasi yung tunog, pero hindi ganun ka bulahaw. So sa mga shop na may Atom, baka naman open kayo for collaboration. Dami rin naka Olins na suspension kanina. Pag tumambay ka, talagang lalabas lahat ng kulang sa motor mo eh. Eh nakakatawa lang, ang dami rin nating na-meet kanina na nagugulat lang ako na kilala nila ako tapos sinasabi nila naka-follow sila sa atin. So maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta. And doon naman sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa atin, baka naman pa-click na rin ang subscribe button below and pa-like and share the video. Pwede nyo rin palang i-click yung bell icon para ma-notify kayo every time may bago tayong upload. Alright, sarap sana kung pwede pumasok ng MCX, oh. Bilis ng biyahe. Pero going back do sa topic natin kanina, sana nakatulong sa mga nagbabalak bumili ng ADV 160. Pero concerned sila dun sa mga binanggit natin. So sana nakatulong na hindi naman big deal yung mga issue na yun. Alright, so maraming salamat sa mga sumama sa atin today. Kita kayo sa next video. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.